Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang linggo ng mga katutubong Pilipino at araw ng labis na karukhaan. Sa Ebanghelyo, hindi hinatulan ng Panginoon ang mayayaman, ngunit ipinapaalala niya sa atin ngayon na anuman ang iyong labis ay pangangailangan naman ng iyong kapwa. Higit sa panlabas na pagtalima sa mga batas ng relihiyon, mas mainam na ebidensya ng tunay na pagsunod sa Ama ang pagkalinga at pakikipagkapwa-tao sa mahihirap at magmula sa ibang kultura. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang, ako'y nananalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung iahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw sapagkat ang luningning niya'y walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay nami, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon, titiisin, yaring lagay, nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami, may galak ang aming awit. Yaong naging hirap nami, tumbasan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon, ang ipalit na ligaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, sa kasunod naming lahi, ay gayon mo ring ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos
Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat ng iyan po'y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kaniya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya ay napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kaniyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Bago po tayo dumako sa ating pagninilay, tayo po ay lubhang magpasalamat sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno
dahil sa magkasunod na 3 taon, itinanghal na kampiyon o grand winner ang Nazareno Translasyon 2022, 2023 at 2024 bilang Best Religious Festival sa prestiyosong Association of Tourism Officers of the Philippines Pearl Award na ginanap sa The Farm, Coronadal, South Cotabato. Kaya naman po, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pearl Awards ay iginawad ang Hall of Fame pagkatapos na matagumpay na nadepensahan ng City of Manila Tourism at ng Quiapo Church ang masusing deliberasyon at mga katanungang inilatag ng mga eksperto at mga dalubhasang horado. Kaya ibigay po natin ang pinakamalakas na palakpak at pasasalamat sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. At ang tagumpay na ito ay iniaalay po namin sa bawat isa sa inyo, mga kapatid kay Kristo, mga kadiboto, mga mananampalataya, mga online viewers, at sa bawat isa sa inyo na may malalim na pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Napakaganda po ng ating ebanghelyo sa araw na ito, sapagkat tayo po ay inaanyayahang magnilay upang sagutin ang katanungang sino at ano nga ba ang tunay na mahalaga at binibigyan nating halaga sa ating buhay. Kung mapapansin po ninyo sa ating ebanghelyo, may isang lalaki na nagtanong kay Jesus at ang katanungan, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? At nakakasiguro po ako, ayan din po ang katanungan na nais ninyong sagutin ng ating Panginoon. Maliwanag ang unang sagot ni Jesus Nazareno. Tinanong niya ang lalaking ito kung sinusunod niya ang mga utos at kautusan ng Diyos. At maliwanag na sinabi ng lalaki, sinusunod niya ang mga utos ng Diyos mula ng kaniyang pagkabata. Subalit lubhang matalino si Jesus Nazareno. Kaya nga sa ating unang pagbasa, inihayag dito ang karunungan ng Diyos. Si Jesus Nazareno, ang karunungan ng Diyos Ama. Kaya batid niya ang lahat ng ating iniisip. Batid ni Jesus Nazareno ang laman ng ating puso at kalooban. Kaya nga alam niya ang pagkukulang ng binatang lalaki. Kaya't sinabi niya, isang bagay ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong kayamanan at ari-arian. Ipimagay sa mga mahihirap ang pinagbilhan. Bumalik ka sa akin at sumunod ka sa akin. At anong nangyari pagkatapos? Nalungkot ang binatang lalaki sapagkat siya'y napakayaman. Kaya nga ang una nating maitatanong, ayaw ba ng Diyos ng kayamanan? Ayaw ba ng Diyos na tayo ay sumagana sa buhay? Ayaw ba ng Diyos na tayo ay magkaroon ng mga ari-arian o yung mga bagay na pinagharapan natin sa mundong ito? At ang sagot, hindi. Kung tutuusin, nais at ibig ng Diyos na ang bawat isa sa atin managana. Nais ng Diyos ang bawat isa sa atin huwag maghirap sa ating pamumuhay. Ano ang tinuligsa ng Diyos sa kabataang lalaking ito? Ang labis na pagmamahal sa kayamanan. Ang labis
na pagkapit sa kapangyarihan at ang labis na paghahangad sa katanyagan, kayamanan, kapangyarihan, at katanyagan. Ang tatlong ito ang mga bagay na maaaring makasira sa ating pananampalataya sa Diyos. Ang tatlong bagay na ito ang maaaring humalili sa pwesto ng Diyos sa ating mga puso. Kaya nga magbigay tayo ng praktikal na aplikasyon, kayamanan. Nakakalungkot yung iba sa atin, konting yaman lang, hindi na marunong lumingon sa pinanggalingan. Minsan nga kung inyong mapapansin, kapag ang tao yumaman na, ang hirap nang maabot. Bakit? Sapagkat sarili na lang niya ang kanyang iniisip at inaatupag. Kapag ang isang tao mayaman, hindi na yan makatulog sa gabi sapagkat natatakot maubos ang kayamanan. Ang ibig sabihin nito, ang pinahahalagahan na niya sa kaniyang buhay ay ang luho at yaman ng mundo. Kapangyarihan, usong-uso na naman ngayon ang pangangampanya. Nalalapit na naman ang eleksyon sa ating bayan. Minsan, maraming kakatok sa ating puso at sasabihin sila ay maglilingkod. Subalit kapag sila ay nasa pwesto na, ginagamit na ang kapangyarihan sa hindi tama. Yung ibang tao naman, ginagamit ang limpak-limpak na pera para gumanda, para maging tanyag. Yung mga pera na sana ibinabahagi at ibinibigay sa mahihirap, ibinibigay lang sa kaniyang sariling pagpapaganda. Kaya nga sa mga sandaling ito, kung ikaw ay punong-puno ng kayamanan, nais ni Jesus Nazareno na mas lalo kang yumaman kung ginagamit mo ang iyong kayamanan upang tulungan ang mahihirap at kapuspalad. Nais ni Jesus Nazareno na magkaroon ka ng mas maraming biyaya kung ginagamit mo ito ng mabuti at tama. Kung ikaw ay nasa kapangyarihan ngayon, kung ikaw ay servant leaders, kung ikaw ay may mataas na posisyon sa opisina at lipunan, nais ni Jesus Nazareno na manatili at magkaroon ka ng mas malalim na kapangyarihan kung ginagamit mo ang iyong kapangyarihan upang iangat ang buhay ng mahihirap, upang iangat ang estado at dignidad ng bawat tao, at upang magkaroon ng katarungan sa lipunan. Kung sa mga sandaling ito, ikaw ay tanyag at sikat, nais ni Jesus Nazareno na manatili ang iyong katanyagan kung ginagamit mo ito upang maging inspirasyon sa ibang tao, upang bigyang pag-asa ang mga taong sadsad at wala ng pag-asa sa buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung inyong mapapansin, ang kayamanan, ang kapangyarihan, ang katanyagan, lahat ng ito galing sa Diyos. Subalit, ito ay nagiging masama kung hinihigitan nito ang lugar ng Diyos sa ating mga puso. Isa lamang po ang tunay na mahalaga at hindi maglalaho. At yan ay ang ating Panginoon. Kaya nga sa bandang huli ng Ebanghelyo, nagtanong si Jesus Nazareno, sino nga ba ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan? Ang kayamanan ba
na hawak-hawak natin? Ang kapangyarihan na mayroon tayo? Ang katanyagan na taglay natin? Hindi. Isa lamang ang kailangan natin. Isang tagapagligtas. At yan ay si Jesus Nazareno. Kung nais nating magkaroon ng buhay na walang hanggan, dapat ang mahalaga at ang tunay na pinahalagahan ng ating puso, iisa lamang, at yan, walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Ama upang bigyan tayo ng lakas na iwaksi ang mga bagay na nakakapagpalayo sa atin sa Kanya. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo kay Jesus, ang salita ng Diyos, na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Pansinin at tugunan nawa ng aming mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo at ipagtanggol sila laban sa mga mapang-abuso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Igalang nawa ng lahat ang kultura ng mga katutubo at iwasan ang anumang nakapipinsala o humahamak sa kanilang mayamang kinagisnan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang tunay na kayamanang inaasam ng bawat Kristiyano, si Jesus na Panginoon namin at Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang makapamuhay kaming matiwasay habang matiyagang naghihintay sa aming pagsapit sa piling mo, kung saan aming matatagpuan ang tunay na kayamanan, kasama sa Jesucristong anak mo,
at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Siluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, muli po maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid kay Kristo, mga kadiboto at sa ating mga online viewers sa inyong patuloy at walang patid na pagbibigay ng suporta, tulong at donasyon sa ating simbahan. Patuloy pa rin po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga love offerings, mga pamisa, mga kaloob, at mga ayuda tulad ng bigas, kape, delata at noodles na siya namang ating ibinabahagi at iniaabot
sa mga kapatid nating masigit na nangangailangan, mga kapatid nating naghihirap, at mga naging biktima ng mga sakuna at trahedya. Sa katunayan po, ang Quiapo Church ay naghahanda para sa isang malaking relief operation na gagawin natin sa ating mga katutubong dumagat. Kaya nga po hinihiling po namin kung kayo'y may excess na mga school supplies at mga pang-ayuda, ay maaari ninyo itong dalhin sa Quiapo Church. Mahigit 500 pamilya ang ating aabutan ng mga relief goods at mahigit 200 katutubong dumagat ang bibigyan po natin ng school supplies sa mga darating na linggo. Tunay ngang ang ating debosyon, tinuturuan at tinutulak tayo na magmalasakit, magkawanggawa at ipagpatuloy ang misyon ni Jesus Nazareno. Lagi po nating tatandaan, hindi ang pagmamahal sa kayamanan, kapangyarihan at karangyaan ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, kung hindi ang pagmamahal, pagkilala at pagkakaroon ng Diyos sa ating puso at sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.